Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang mainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency. Sapagkat may balita na ang Pangulong si Donald Trump ng US ay nagbabalak na magpatuwad ng tinatawag na reciprocal tariff. Ano nga ba ito at paano po ito posibleng makaapekto sa crypto market? Kaya bago po natin alamin yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po siya, si Pangulong Donald Trump ng US. Umpisan po natin sa kung ano po ang reciprocal tariff. Yan, para mas madaling maintindihan, ang reciprocal tariff ay isa po itong uri ng patakarang pangkalakalan. Yan, kung saan ay naglalagay ang isang bansa ng parehong buwis o taripa sa mga products mula sa ibang bansa na katumbas ng ipinataw ng taripa ng bansang iyon sa kanila. Sa madaling salita, kung magpataw ang isang bansa ng mataas na buwis sa mga produkto ng Amerika, gagawin din ng Amerika ang pareho sa kanilang mga produkto. Kaya ayan, ayon sa mga ulat, target po ni Pangulong Trump na ipatupad ang ganitong taripa sa mga bansang miyembro ng European Union, pati na rin sa iba pang mga bansang may hindi patas na kasunduan sa kalakalan. Ang layunin nito ay protektahan ang lokal na ekonomiya ng Amerika, ngunit hindi maiiwasan ang mga posibleng epekto nito sa pandaigdigang market, kasama na ang crypto market. Ngayon ay bakit po mahalaga ito sa crypto market? Ang crypto market ay kilala sa pagiging sensitibo sa mga economic policies at saka geopolitical events. Kapag may mga issue tulad ng trade wars o bagong taripa, nagiging hindi tiyak ang ekonomiya. Ang ganitong uri ng uncertainty ay nagiging dahilan ng pagbaba ng tiwala ng mga investors, hindi lang sa traditional markets, kundi pati na rin sa cryptocurrencies tulad ni Bitcoin, Ethereum at iba pa. Kamakailan lang ay nagkaroon po ng malaking pagbaba sa market ng crypto matapos po ang pagpataw ng mga taripa ng US sa Mexico, Canada at saka China. Sa loob ng isang linggo, mahigit $2 billion ang na-liquidate dahil po sa pagbagsak ng presyo ng mga pangunahing crypto assets gaya po ni Bitcoin, XRP, Dogecoin at saka Solana. Ngayon ay ano po ang kalagayan ng crypto market ngayon? Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay nananatiling pabago-bago sa ilalim at ibabaw ng presyong $96,000. Dahil po sa announcement ni Pangulong Trump tungkol sa posibleng pagpapatupad ng reciprocal tariff, muli na namang nagkaroon ng bearish sentiment ang market. Ayon po sa mga datos mula sa CoinGlass, mahigit $250 million ang nawala sa market sa loob lamang ng nakarang 24 oras. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng mga whales? Bagamat negatibo ang epekto ng mga taripa sa crypto market, nanatili pa rin ang kumpiyansa ng mga tinatawag na crypto whales. Ito po yung mga malalaking investor na may hawak na malalaking volume ng cryptocurrencies. Ayon po sa isang post ng crypto analyst na si Ginong Ali Martinez, mahigit 70,000 na Bitcoin ang inalis mula sa mga exchange nitong nakaraang linggo. Ipinapakita po nito na nananatiling bullish o positibo ang pananaw ng mga whales sa pangmatagalang potensyal ng market. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari sa presyo ni Bitcoin? May posibilidad po na bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa $90,000 ayon sa ilang eksperto. Gayunpaman, sinasabi rin ng ilan na ito ang magandang pagkakataon para bumili ng crypto assets dahil inaasahan nilang babawi ang market sa mga susunod na taon. Sa katunayan ay sinabi po ni Ginong Charles Hoskinson, siya po ang founder ng Cardano, ng taong 2025 yan ay ang pagbawi or pagbangon para sa crypto market. Yan, ano naman ang iba pang mga bagay na nakakaapekto sa crypto market? Bukod po sa mga patakaran ni Pangulong Donald Trump, mahalagang bantayan din ang mga pulisiya or policies ng US Federal Reserve. Sa kasalukuyan ay mas pinipili po ng Fed ang quantitative tightening na hindi maganda para sa crypto market. Subalit may positibong balita rin. Ang job data ng US ay nagpapakita po ng paghina ng paglago ng labor market, kung saan ay maaari pong magpabago ng pananaw ng Fed tungo sa mas maluwag na pulisiya. Isang mahalagang abangan ay ang US CPI inflation data na ilalabas sa susunod na linggo. Kapag bumaba po ang inflation, maaaring maging bullish ito para sa crypto
market. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga pong bantayan ang mga ganitong balita dahil direktang naaapektuhan nito ang presyo ng mga cryptocurrencies na ating iniinvestan. Kapag nagpatuloy po ang pagbagsak ng presyo, maaaring mawalan ng tiwala ang ilan sa crypto market. Subalit para sa mga may pangmatagalang pananaw, ito rin ay pagkakataon upang bumili ng crypto assets sa mas mababang presyo. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabila ng mga hamon, naniniwala ako na mahalagang maging matalino at mapanuri tayo bilang mga investors. Hindi po maiiwasan ang volatility o pabago-bagong galaw ng crypto market. Pero sa tamang impormasyon at diskarte, maaari pa rin tayong kumita sa kabila ng mga ganitong balita. Tandaan, ang market ay cyclical. May panahon ng pagbaba, pero palaging may panahon ng pagbawi or pagbangon. Kaya mga ka-crypto, huwag pong basta-basta panghinaan ng loob. Patuloy lamang po tayo sa pag-aaral at pag-monitor ng mga balita. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.